So for today's video vlog nga mga kalpa, ipapakarga nga pala natin itong motor natin na Honda Click 125. Gagawin nga pala natin itong Honda Click 160. So ito yung mga gagamitin nating pyesa, yung MTRT na steel bore na 59mm. So lahat po itong mga kalpa ay nabili natin sa Shopee. Ayan. Ito po meron na rin siyang with casting piston pin 13. Ayan. Ito po yung piston ng mga kalpa, MTRT na 59mm. Tapos meron na rin siyang kasamang piston ring set na RIK. At dito nga mga kalpa, meron na rin siyang kasamang gasket. Ayan. So ito yung gasket niya mga kalpa. So set na to mga kalpa, nasa 3.1 lang yung pagkakabili natin dito sa black. Tapos gagamit tayo ng 4S1M na valve seal 4.5mm. So ito yung gamit natin mga kalpa para hindi tayo mahirapan na magsalpak. Ayan. Tapos ito na rin yung gagamitin nating MTRT na spring. So pwede siya sa Click, M3 and tsaka Miosol. So medyo matigas na rin yan mga kalpa. And then ito yung gagamitin nating langis, yung Motol GP Matic na 1 liter, pero 800 ml lang yung lalagyan natin dito mga kalpa. At gagamit din pala tayo ng Pitts Bike na injector, Honda 140cc na 6 holes. So kung lumalamya yung takbo ng motor ninyo, pwede rin kayong gumamit ng 140cc na 8 holes mga kalpa. So ito gagamit din tayo ng Preston na coolant. Ayan. So 320 rin yung pagkabili natin dito mga kalpa. At gagamit din pala tayo ng Reshingo na racing camshaft mga kalpa. So bale naka CNC cut na rin ito. So yung model niya is Click 125 150. So J3 yung model, tapos 5.6mm yung turns niya. Ayan. So ito yung racing camshaft natin mga kalpa. So bali stage 2 yung gagamitin natin dito mga kalpa. So sa Shopee ko rin nabili ito mga kalpa. And then gagamit tayo ng naka port na head na pang Click 125. So para hindi magagalaw yung stock natin. So naka-repaste na rin ito mga kalpa at naka port. Tapos ito yung throttle body natin na 30mm. So GT Power yata yung brand nito. Pero idadrop ko na lang din yung link dyan sa baba mga kalpa. So yan mga kalpa, i-full watch nyo itong vlog natin para mag-guide kayo ng maayos, no? So bali hindi na ako magsasalita, hindi ko na i-voice over. So ipapakita ko na lang yung buong detalye na gagawin dito. So maghapon nito ginawa. So i-precise ko na lang din yung mga detalyeng dito mga kalpa yung pag-vlog natin. So wag niyo sana kakalimutan na mag-subscribe sa channel natin mga kalpa and i-click yung notification bell. So yun, start na natin to mga kalpa.
Parehas lang ito ng dito. Pinagkaiba lang nila yung chassis. Pero mas malakas to kaysa ano niyo. Oo, mas malakas to. Malayo. Ganda ang kwan nito. Ganda ang pagkakabuild nila. Stock dito. Ay, sensor 135. Ay, yung kinabit mo doon? Yung sa head. Mahirap pa kasi. Meron. 4 na lalaro. 4 na gawa ko nito. Ito rider yan. Hindi. Mga kwan lang din. Gusto man ride. Gusto lang din. Nagpapawili ka na. Lahat gawa ko. Lalo na kay BM. Kay BM. Wala ilalim. Ulo, gawa ko. Saan sila ikot? Buong Tarlac. Mamaya ng alas 5 sila ng madaling araw ikot. Alas 5 na madaling araw yung start. Saan pa? Ilang oras pa ba? Wala siyang cut-off kasi hindi naman siya endurance eh. Loop lang siya, loop ni Tarlac. Oh. Para siyang motorismo, gano'n. Motor 4 hours mo na siya tatapusin. Pero 800 kilometers na yun. Kaya madaling-madali lang yun. 7. Hindi, 7. Kaya nila yung 7. 800 kilometers. Lalo na yung may mga dala-dalang galon. Oo, kaya nila yun. Uubos lang ng mga ilang oras yun. May tala pa sila. Baag, tala. May malaki-laki ng ilimutan nila. Siyempre mo sila, mga kiyatan. Yan. Akyat. Punta kayo kapit na makina pa na. Ha? Kailangan kayo explore. Hindi, nagpapataas yata sila ng presyo eh. Bakit? Opo, sa custom. Tumuna ako? Sige sir, sige sir. Sige, dala kita. Ingat, sir. G5.
Saan trabaho mo, sir? Fowler. Fowler. Hindi pa pala nakapintura to. Ito, papapintura na rin natin. Baka mo lang. Ayan, ngayon pa lang mabubuksan tong makina niya. Oh sir, na lost thread yan. Kakapalit ng tambutso. Ito. Eh di pag nakakarga, kailangan din magpalit niyan. Kahit hindi, tanggalin mo to. Basta Sa- mawala yung thermo. Ito. Yung thermostat. Basta nawala yung thermostat na yan, kung hindi lang problema mo. Tatanggalin mo rin yan. Sa ngayon, Ha? sa ngayon hindi. Kailan pwedeng tanggalin to eh? Pag may pampapalit na tayo. Anong pwedeng ipalit dyan? Alloy, may pitch bike, may bypass, ang tawagin. Ito, tsaka to. Ah, Tanggalin natin. send mo na lang yung link sa akin yun. Palit ng Pyto dyan, no? Sir. Anytime, pwede ka magpalit ng Pyto. Walang problema mo. Kasi Sa akin. issue yata sa Pyto yung pag napapasukan yata ng tubig o hindi. Normal lang Hindi yun. naman. Ang nagiging issue lang sa lahat, pag napapasukan ng tubig, Dyan, no? ito. Kailangan Hindi mo nakaselyado, no? Hindi mo nalagay dun sa Pyto. Medyo pasukan talaga siya ng tubig. Kasi sa NMAX Aerox, dito yata yung sa kanila, kaya nilalagay nila yung parang tawag Silicone. dito. Nilalagay sila para, pandikit, no? Yung kwan. Tawag dito. Shrinkable tube. Oo. Pwede yun. Palitan mo ng shrinkable tube. Tingnan mo, may ginagawa na akong bato. Kapit na rin yan. Sakto lang din yung reading niya. Okay lang. Good. Hindi naman siya puting-puting. Mm. So,
Nakailang beses na akong palit ng tambutso eh, pero okay lang din pala, no? Oo. Basta yung back compress. Yung pa kasing tambucho, walang back compress. Yung mga rectang screen Oo. type, no? Yung mga sobrang ingay na tambucho. Okay din yung langis niya, sir, no? Maganda rin eh. Okay po. Gamit ko rito yung GP Matic din na motor eh. Tagal din namin gamit yan. Hanggang ngayon, ginagamit pa namin yung mga motor. Sa tropa ko, yan yung naging issue niya. Nag-overheat daw yung sa kanya eh. Dahil di ba na? Oo. Pero kasi ito, nasusunog ito. Ba't nasusunog to eh? Nakita mo, plastic kasi talagang masusunog siya. Hindi ganun kakatibay. Ilang beses na namin nasusunogan ng ganito. Kaya tumatagas yung coolant, no? Tapos talaga siya. Ano yun? Swertihan lang talaga? O kung ano? Sabi nila issue talaga, pero palagi ko kung talaga siya eh. Ha? Nangyayari siya eh. Mangyayari siya sa lahat ng motor. Kahit na bata pa o kaya luma na yung ano. Hindi, pag matatanda talaga. Matatanda. Ang tinatamaan. Pero sa kanya, kwan, 1 year old pa lang yung motor niya. Pero gano'ng kadalas yung wastage. Yung Ba- rating kasi ng driving natin, minsan Oo. hindi ganun ka, ano. Diba kunyari, tuwing kailan ka nagpapalit ng coolant, Oo. tuwing kailan ka nag-change oil, yung mga factor na yun. Ito nagkuha ko na kokos ni. Kung tumatakbo ka sa palaging mainit, cost din yun. Siyempre, iba-iba tayo driving habit. Yung mga iba, gusto lang nagra-ride tuwing malamig lang. Yun din ang isang magiging cost. Oo. May malakas na motor. Lumakas yung motor niya. Pinalitan lang namin baterya. Bakit? Kasi yung components ng baterya, mas malakas na. Kaya niya nang i-power up lahat yung sensor ng motor. Mas maganda na yung hatak. And ang dahilan pa ng iba, umaandar pa naman yung motor ko, okay pa naman yung battery. Oo. Pero hindi na ganun kataas yung voltahe. Yun, yung mga yun, yung factor yun, mga yun. Lahat yun meron. Kaya talagang magtukang ka. Dami. Pero to, at least sa channel mo, ito lang focus mo, nakalik pa lang. No? Oo. Tsaka yung TMX. Yung Pantra mo. Pag nagka-budget nga ako, ikakargaan ko rin. May Pantra rin ako eh. May TMX ako sa Riwa. Nandun sa likod. As in, wala pang ginalaw. Isa bagay, meron ako. Gani ko mayari. Pero stock pa na halos, no? Nandun sa... Hindi pala ito. Yung itim, yung thermostat. Ito, yung bypass niya. Ito yung napubutas. Ito, Bili na lang akong ganyan yan lang. Minsanan na lang sa akin eh. Kasi Sa hose. Ito pang isang problema. Dapat matanggal mo muna to. Bago mo matanggal ito. Gago nga eh. Dapat matanggal to. Buo. Yung magneto. Kailangan pa rin natin yung para mag-stop. Tensioner, ito. Nakakarami na rin kami. Tensioner. Meron nga dito, gabing-gabi, nagpapalit ng tensioner. Ininom ko. Sobrang ingay. Tensioner na Honda. So wala rin pinipili yan. Basta tumandar yung motor mo, pwedeng bumigay anytime. Ano magandang ipalit din dyan eh? Bababa rin yung makina kahit din ah. Hindi. Pagka nagpalit ka ng tensioner, tapos hindi mo na kailangan magbaba ng makina. Kaya na namin siyang nakabuo. Yung upuan lang. Buwan lang no. Papalit ka ng ganito. Ano magandang ipalit dito ay pagkakuan? Pwede namang stock. May advantage tsaka disadvantage yun. Advantage nung stock is self-adjusting. Ang disadvantage naman ito, napuputol yung spring. Ang advantage nung manual,
is never ever na Mapuputol. mapuputol tsaka tatalon. Yung disadvantage naman ng manual, lagi ka nagpapa-adjust. So meron silang pinagkaiba talaga. So may advantage yung isa, may disadvantage naman yung isa. Ilang odo yun pag nag-adjust. Nagpapa-adjust, depende. Minsan sa mga di cambio, 5 kilometers kasi bugbog na bugbog yun eh. Di cambio. Pero yun sa mga scooter, minsan 10,000 bago nagpapa-adjust. So, depende. Spring lang yan sa loob. Flat na spring yan sa loob. So manipis lang din yun. Mapuputol at mapuputol. Hindi naman masisira yung makina mo pag naputol yan. May tendency rin. May tendency kasi may nakita na rin akong tumalon. Tumalon yung timing. Tumukod yung valve. So case to case basis nga sabi ko, hindi naman lahat pwede maging ganun. Pero meron ako nakita na tumukod yung valve. Huminto yung makina pero hindi naman totally sumabog. Disalign yung valve. Unang baklas. Excited yung palitan. Sumasama agad yung block na. Ito, gawa mo ng bagong ibang content. Yung block. Pakita mo, ito yung block ko, ilang kilometers. Ito yung tsura ng block after ilang kilometers. Di ba, nagpalit-palit ka ng pipe. Oo. Pakita mo yung tsura ng block, tsaka tsura nitong spark plug. Oo. Magkaibang content. Di ba? Parang may mga hairline, no? Meron talaga. Magkakaroon at magkakaroon yan. Normal Bakit? lang yan. May bakal pa rin. So, hindi talaga siya zero. Meron at meron. Talagang kakain na at kakain pa rin ng langis, no? Talaga siya. Hindi lang ganun karami. Ay, sel. Ayun. Balot. Oh. Okay. Yan, piston. Carbon, no? Sir, maganda rin ba gumamit ng carbon cleaner? Carbon cleaner pag nakakarga? Ako hindi ako condon, hindi ako pabor doon sa carbon cleaner. Kasi nakakita na ako ng makina ng carbon cleaner. Wala pa rin. Hindi naman ganun ka ganda. Sel, kasi kasuin ko yung ulo. Buhay mo na yung block. Ne. Hindi ka dyan. Teka lang, relax ka lang. Kagalit ka eh. Kaya yan, alaga rin sa carbon cleaner yan eh. Parang wala rin, no? Oo. Di ba? Alaga ka rin pala sa carbon cleaner? Oo. Kaya nga ako, ba't kaitim? Oh. Ayan yung piston, ayan o. Carbon,
Kung alaga ka sa carbon cleaner, dapat wala yan, di ba? Oo. Pero meron pa rin siya. Kapal, no? Oo. Kapal. Oy. Yung salpak ng black. Kahit di na, sir. Meron na. 1 ko na daw. Saan nahulog yung kanya? Yung gasket sa pipe. Kaya ko silang idol ko na magaling voice over si Magengeng. Putangin na ka, kadaldal nung nasa bukid pa kayo? Hindi na. Ha? Hindi na yun, kinakantayan namin. Makakanawin ng buto eh. Sabi mo nakalayo kami doon. Ayun, kasarap tumabay din, alam mo saan. Anak ko yun eh. Ah, nakakapit sila doon? Oh, pero bike. Sa loob siya ng AB. Siguro na natsambahan yung punong-puno ng tukal doon. Yan ay nalinis kanina ni sir. Ano siya? Nalinis na, no? Oo. Pero mga konti-konting carbon, pero normal naman yan. Mahirap Ito na. sir, normal lang to. Yung parang Yeah. ganyan. Yan yung pattern ng gasket. Normal lang yan. Meron, di ba? 5? Piston. Ako na lang sa ako. Ngayon, gusto mo kailangan mo ngayon. Meron ka ba? Dami. Pero pala balik mo. Dami ko muna lang. Kahit dalawa lang pre. Kahit dalawa lang. Hindi, ayan. Nakita, marami sa ako doon.
Basic. Kumbaga, ganun na lang ang tingin namin dito. Parang Mio na lang din, no? Oo. Marami na kami. Libo na yung nagawa mong ganito. Ulit-ulit na lang. Pero ang Parang gandahan kumakain ka kasi, lang naman, no? ang gandahan kasi rito sa ginagawa namin, parang hindi kami nagtatrabaho. Lalaro Sarap lang. magmotor eh. Oo. Mga passion talaga to na... Ano yun, sir? Naka-big bulb na yung pinalit dyan? Hindi yata eh. Stock pa rin. Stock pa rin. Same size lang sila. Naka-port lang siya, ported. Pag binig bulb yan, sir, Depende sa size. Teka, sukatin natin. Pati yung kampa lang, sukatin. kung mabitin ako sa power, pwede ako mag-big bulb niyan, no? Sukatin muna natin. Sige. So yung stock head mo, Para sa susunod. Kasi ito, pang budget meal setup eh. Para yung sa susunod, yung part 2, kung magka-budget ako, pwede. palitan natin ulit. Bulbs nito is, taga, intake muna tayo. Ayan, 0. Bulbs nito is 27. So, 27. Tapos, ang exhaust, taga, ang exhaust is, taga, hindi mo pwesto. Ayan, 23. No, 23. Na natin yung stock. Yung stock head ganun din yata ito. Ito Big bulb 22. na yun, no? Oo, big bulb na pala 'yon. 22, 27. Yung intake ang bago. Tama no, 27 kasi din yung exhaust nun eh. Tapos 21 ito. 22 'yun. Pero yung bago 'yun, bagong grind. Ito makapal pa 'to. Oo. Kapal ito. Kasi may carbon. Carbon pa yan, no? Oo, may carbon pa yan. 27.1. Oo, 27.1 pa siya halos. Oh. Kasi nga may carbon. Meron pa yan. Kung papalitan, no? Mamasin siya pa yun, no? Hindi, no? Machine shop. Machine siya pa, no? Machine shop. Cam natin is intake exhaust. So, ito yung exhaust. Decompression. Susukat natin ang cam. Kunin mo yung lube. Zero mo yan. Ito yung lift. Yan. Yan yung lift niya. 5.7. 5.7. 5.7. Yung exhaust. Yung intake, zero mo ulit. Kunin mo muna yung lube. Kunin mo yung lube. Yan. Lube. Zero mo ulit. Kunin mo yung lift. 5.3. 5.4. Ayan. 5.7 tsaka 5.4 yung lift niya. So, ganun siya kumuha ng lift. Sa standard, compare natin standard. Sukatin natin yung standard. Standard, exhaust muna tayo. Exhaust. Ganun ulit, same process lang. 0.3. Zero natin. Wala natin lift. Mababa, 4.0. 4.0 lang siya halos. 4.0. Mababa. Mababa. Exhaust Yun kasi yun. 5.6, di ba? Oo. Yung intake, ganun ulit, same process. Zero natin. Kunin natin yung lube. Yan, 0. 0. Ayan yung lift. 4.5. Baba, no? Oo, baba. Baba. Yan, nag-5 kanina yan eh. So, marami. Pag umabot ka na ng 6, pataas yung mga lift ng pump mo. Medyo malalagitik na yun. Mga 5 point something sa 125. Medyo may makakarinig ka na rin ng konting lagitik. Normal lang yan, no? Oo, normal lang yan. Mas madali, mas mabilis, tapos naka-valve spring ka. Mas mabilis kasi yung, mas malaki yung tama, mas mabilis bumalik yung valve. So, makakarinig ka talaga ng lagitik. Ayun. Ito yung na-assemble na yung head natin. Tapos yung kasama niya naman, ito yung na-assemble na rin yung block. Para mamaya salpakan na lang din.
Tapos kung di pa ako makontento niyan sir, kan no? I-chrome bore ko yan, no? Tapos big bulb na. Oo, pwede. 65, gano'n. Shadow naman lang yan. Hindi, kung mabogsa yan, yung black, no? Huwag na. Chrome bore ko na. Pero tatagal naman yan, mga taon, no? Kung maalaga ko. Breaking mo lang. Ako naniniwala ako sa breaking kasi nilalabas yung stress ng engine eh. Ano tawag sa tools na ganito, sir? Alimutan ko na, pero kung ito. Hindi pa, walang ganyan, no? Ginagamit nila, kwan. Mano-mano. Okay din ng mano-mano, kaso pagka naka-valve spring ka kasi, ang hirap ng bumalik. Baga ito, nakakapag-discuss ako kahit isang kamay lang. Pagka nakaligtaan mo, mano-mano, nakaligtaan mo, lipad yung valve spring. Pinupupok nila, sa valve block, oh. Ayan, ganyan, oh. Hanapin mo yung valve block. Pag tumatalon eh. Oo. Ang gandahan naman dito, gandahan dito sa tool na to na ginagamit ko, hindi ililipad yung valve spring. Isa-isa. Ayan o, intake pa rin yung valve spring o. Diba? Hindi masisira yung forma ng valve spring. Kaya maganda talaga, may proper tools na sir. Meron talaga. Mura lang naman to. Sa ako ko to nabili, Lazada pa yata nun. Oo, wala pa ganong Shopee nun. Hindi pa ganong sikat sa Shopee. Tagal sa prepare. Oo. Pero mas madali siya. Sayang, isa rin sa matibay na hinete rin yun. Stock. Magaling na hinete yun pero sa drag racing. Kung buhay yun, baka nakikipag-drag pa rin kami hanggang ngayon. Yan yung gamit niya, yung sniper. Sa circuit, pero sa drag racing sir, meron kami mga pang-drag. May RXT kami sa likod. Ay, nakatago lang. Meron pa mga nakatago dyan. Marami-raming makina pa dyan. Binabasag nun yung hub. Kami lagayan ng sprockets eh. Nawawasak yun. Yung hub. Kahit original ng Temex, wawasakin niya. Ganun kalakas magpatakbo yun si slow na yun. Ilalagay na yung cam. Yan, sabi lang. Hindi naman madaling nasisirain sir. Hindi. Matigas ito. Wala nang masyadong gumagawa ng malalambot na pyesa ngayon, mapapahiya ka kasi. Pagka gumawa ka ng malambot na pyesa, mapapahiya ka. Babash ka lang, no? Oo, mabash ka lang. Siyempre, pagka nasira yun, hindi na sila bibili, eh. Oo. Kaya ngayon, halos lahat ng pyesa, pati bayan. Hindi katulad nun, no? Noon, medyo wala lang eh. Bili ka ng pyesa, gawa ka ng pyesa, tapos benta mo lang, okay lang. Ngayon, hindi, nababash na. Kaya ngayon, pagandahan na ng gawa, pagandahan ng gawa, at saka, check natin. Ayan, tumapat naman, no? Tumapat naman. Okay, ayos.
Yan yung lagitik niya, no? Hindi naman. Hindi. hindi ganoon. Ayusin natin yan. Yung cam mo, yung cam mo? MT-RT. MT-RT ba siya? Hindi, racing ko. Sige, testing natin ito. So basic lang yung gagawin natin ngayon. Sasalpak natin, hindi na natin siya di-degree. Pag dinegree natin, pangpadagdag daw ng kanyan eh. Yung labor. Degree wheel. Pag nag-degree wheel ka daw, pangpadagdag ng labor kasi yun. Hindi na natin dadagdagan yung labor mo, no sir? May pin ito sa kabila eh. Teka. Na natin dun sa... Sira siya pala. Gumagawa din kami ng paraan para matorno namin siya. Pag nakaipon nga ako, yun yung bala ko, yung Temex ko. Kasi ngayon, wala pa akong ganang i-build muna yung Temex ko. Nakapokus ako dito eh. Oo. Naka-Malaysian yan kamo? Oo, nandun sa bahay. Natutulog. Bagay. Pag ipo 4 valve yun sir, malaking gastos no? Oo, malaking gastos na. Para kang bumili ng isang motor. Meron ng kanyon, meron ng set ngayon yung Temex na 4 valve. Ikukan mo na lang siya, ipaplug and play mo na siya halos. Tsaka yung mga iba nagtatanggal na ng 4 valve. Nang? 4 valve. Nagtanggal na sila. Yung kategory niya. Nakaraan nagpapaliwanag ako ng tensioner, may dumaan na ganyan eh. Yan na, almost done. Salpa ka na lang no? Oo, salpak. Tono pa kami ng tono mag-clay test. I-check natin kung tatama. Tapos tune up pa. Yung tune up nito sir, mga ilang odo akong magpapanay? Depende, pag lumagitik. Ako talaga kasi pag lumagitik eh. Paano ko mararamdaman yun eh pag ako? Maririnig mo yun sir? Malagitik talaga siya. Tapos parang mawawalan ng power. Yun, depende yun sa yung pagkawala ng power. Depende kasi minsan sa kanyan eh. Sa maraming parameters. Pwedeng may sumingaw, gano'n. Pwedeng sira yung spark plug. Yun, parameter din yan. Para mawalan ng power. Pero yung lagitik, mararamdaman mo, maglalagitik siya. Talagang malakas no? Pero hindi siya gaya ng dati. Oo. Yun. Tapos parang maninibago ako sa takbo ganun. Maninibago ka sa takbo. Pero yung power, hindi naman ganong malulos. Kasi hindi siya... Pagka ganun, wala namang kasabog. Wala. Ang iingatan mo lang talaga is mawala ng langis. Yun talaga. Alagaan ko lang talaga. Best way yun para sabogin mo. Siya yung pinaka-best. Dahil ngayon, may karga ka na. Medyo mas maaga ka mag-change oil. So dati, late ka nag-change oil. Ngayon, mas maaga. Para saan yan sir, yung clay test? Makikita namin kung gano'n kalalim yung valve. Yung valve niya? Yung tusok ng valve. Latest na. Ay tapos isasalpak yung headset.
isa sa ginagawa ng mga lumang mekaniko na play test. Test namin yung deck. Deck height. Kung gaano kataas. Oo. Pa dun sa taas. Dun sa ulo niya. Bakit tayo? Gamit. Stock timing pa rin yan. Ito pa rin yung stock timing mo. Mahirap magpagbag eh. Ay, mas madali magpagbag kaysa magkadikit. Si Juan din, magaling din eh. Yung isa, yung payat, yung gumagawa ng video. Si Mamaya natin ito, torque. Diba? Torque lang natin siya ng simple. Pwede naman natin ito. Torque muna natin siya ng simple. Kasi hindi tayo gumagamit ng torque wrench. Hindi, kaya. Ginagawa lang naman natin ito, latest na kaya. Tapos mamaya na yung torque wrench. Mamaya, may specific torque lahat yan. Pati itong mga bolt mo sa cam. Torque ko lahat din yan. So ngayon, hindi ko muna Yung mga Newton meter kanina, no? may specific Newton meter yan. Kailangan ko lang makita muna ngayon kung gaano kataas yung exhaust na. So PVC pa rin tayo. Hirap ikot ng magneto. Right. Yan yung kinalabasan niya, sir, no? Anong ibig sabihin niyan, sir, ay? Kung tatama yung valve sa valve pocket. Gano'n kalayo? Alis 1 mm.
So yun sir, paano malalaman yung CC nito? Teka. Come on. Bore 52.4, 57.9. 57.9. Kukunin mo lang dyan yung 57.9. So, tayong calculator. Sabi ko nga, bore times bore. Yung bore, 59, di ba? Pero magiging dalawa yon, 59 eh. So, di-divide mo siya sa 2. 29.5. Ito yung pinaka-basic. Basic ito 29.5. So, 29.5 times 29.5 times 57.2. Diba kanina? Tama ba? 57? 57. Ay, 57.9 times bore times stroke 57.9. Tapos times mo sa pi. Hindi yan. Times mo sa pi. 158. 158 cc. 158 di-divide mo siya sa 1,000. Ayun sagot. 158. 158. Yan yung pinaka-basic. Pag mababa sa 5, alam naman natin, hindi natin round off. Pero yan, consider yan as a 160cc. Naka-round up na. Oo, naka-round off. Pero yun yung pinaka-basic. Marami pang types kasi na pwedeng pagkuhanan. Kanyari, nagpalit ka. Ang stroke mo, 57.9, di ba? Nag-plus ka ng plus 5 ka. 62. Sa kanya, no? Sa Sigunyal. No? Nag-plus 5 ka. Plus 5 mm sa rad. So, 62.9. So, 62.9 times mo sa ano kasing kanina? Puta. 63 ka mo na lang. 62.9 times mo sa, kunyari, nagpalit ka rin ng 62, di 31. Times 31. Times mo sa pi. Times mo sa pi. Yung pi. Yung sign ng pi. Ang value ng pi is, may I have a large container of coffee, kung di ako magkamali pi. Ayan. 189, 190 cc. Tapos, equals mo muna. Equals. Tapos divide mo sa 1,000. 1,000. So, ito yung pinaka-basic way. 190cc Matagal ko na kasi alam to. 190cc siya. Ang value ng pi is May I have. May I have a large 5, di ba? Large spelling. Large container of coffee. Yun na yun, okay na yun. So, yan lang ang value ng 5. May I have a large container of coffee. Kung baga, noon ko pa kanta eh. Nung college pa yata ako, high school. Yan, yan yung value ng pi. Parang lang din nila. Parang gumagawa ka ng synonyms. Di ba? Pag memorize mo naman dati yung solar system, MBEM JSON P, mga ganon yun, gumagawa. Yun, ito yun. Yan yung pinakamadaling way madaling solusyon. Kaya natatandaan ko siya, kasi ito na yung napag-aralan ko, kumbaga matagal na. Pero marami pang paraan. Meron na rin kaming ginagamit ngayon na motoran. So, motoran, pagkuha ng mga CC ito. Pagkuha rin ng CC ng motor. Andito na yung compression, ganon. Marami ka na makukuha rito. Yung degree ng cam, nandito na lahat. Hindi mo na kailangan. Pero yung basic kasi, dapat alam mo siya. Ito, engine calculator, 4-stroke, yung camshaft, yung porting. Andiyan na lahat yun. Engine displacement. Ayan, piston diameter. Piston diameter. Tapos mo lang, nandyan na, no? Nandito na yun. 57.9. Ay, piston pala. 62. 59 pala, no? 59. Tapos engine is 57.9. 158. Tama yung kanina, di ba? Tama nga kanina. 158. Yun lang, wala nang mga point. Wala na. Dyan, no? Tsaka hindi mo na siya di-divide. Kasi yung engine bore, yung piston mo kanina, dinivide ko pa eh. Pero ito kasi, automatic na. Yung sa akin nun, yung old way pa. Kumbaga yun yung natatandaan ko kasi. Kumbaga ito na yung mga modern. Ito na yung mga modern. So, madali na lang siya. Pero kung mas maganda, kung matutunan mo yung bore times stroke na yun. Kasi yun talaga yung mga unang formula para makuha yung CC. Ayan siya. So, makikita mo rin kung gagawin mong dalawang CC, 316. So, yun yung automatic na automatic niya. Pag 4 na cylinder yan, 600 na siya. Pero 59 lang yung piston.
57.9 yung stroke. Pero kung 4 na cylinder siya, 632 na siya. So yun. So, Sa mga depende big pa rin bike yan. na, Oo, no? sa big bike. Take valve? Take valve? Eh, di ba kung yun? Laki na ako, nanggaling mo dito. Kasi race stock kami. Kaya, dilit ko lang nalaman. Sige, sa loob ko pa. Pwede. Pwede. Detalye. Kasi okay naman magkamali. Lahat naman may mali. Pero kung maaari, zero mo siya sa pagkakamali, gawin mo. Kaya nga. Kaya to, binibidyo ko rin kasi detalye na rin eh. Kasi yung iba, di ba, plug and play gagawin nila, no? Oo, hindi pwede. Ba't kailangan magtabas na rin? Hindi, kasi meron, nilagyan lang namin siya ng kwan, no? Sobrang, kasi ito yun. Tatama Hindi siya. naman siya tumatama, pero prevention, Oo. dagdag pa tayo ng 1 mm kasi halos yung gap nila is 1.5 doon sa clay test natin kanina, 1.5. Dagdag pa tayo ng 1 mm sa para 2.5. Kasi yung buffering nun sa pag nag-valve float kung tawagin namin, kaya yung nauuna yung piston, umangat bago bumalik yung valve, eh pwedeng magtamaan kasi yun. So Magkalikan sila, no? Yan, yung kiss na tatawagin. I-prevent lang natin yan. So yan, nag-boss tayo ng konti. Konting-konti lang naman. So sa part na yun. Actually dito lang sa gitna yung may tama. Pinawasan lang natin shampoo. Hindi na ako nagluwang. Pero kung niluwangan ko sana yan, hanggang dito kakainin. Pero okay na kahit na hindi. Sayang pa kasi yun eh. Hinayaan ko ng ganyan. Dito lang yung natabasan. Actually, ito lang ang kailangan. Yan lang. Konti lang. Yan, Sel. Nakabit na yung piston. Tapos yung block naman. Lalaki siya? Lalaki siya? Ha? Lalaki braso ba? Ang pangarapin ko na itong braso. Mabigat pa? Hindi naman eh. Mabigat yan. Ginuot ko nga kanina eh. Sabi ko may timbang din kaya pala nahirapan siya eh.
So dito bubuin na po siya. Kakabit na rin yung head. Basic lang ito. Walang halong bola to, wala pang mga magic sarap o kung ano man. 59 basic lang siya. Walang kung ano ito. Walang masyadong sikreto, open. Hindi rin basta-basta yung pagkakabit niya, sir, no? Oo, hindi. Pag nagkamali ka dyan, ano yung tendency mangyayari Oops. dyan? Inikot mo, Marcel? Inikot mo? Nawala na yung kwan niya. Ay. Parang nawala yung timing mark. Yung ginawa ko. Sige, pwede rin. Sukatan ko na lang ulit. Copper gasket. Taon ko ng trusted yan. Yung gusto niya yan eh. Ang monarch siya. Init! Hindi mo lang naramdaman? Wala na yung init eh. Tumipas na nga. Yan? Kala ko joke lang siya, malakas pa siya. Baliw na yung mga nakaklik niyan. Dami pa naman nakaklik. Picture na, YouTuber ba? Kuya Ron, Ah, picture na yan, YouTuber ba? ganun talaga. Oh, ano? Yun,
no. Umiikot yung nut. Ayan. Iikot. Gina. Yan. Oo rin. Hindi mo kasi pwedeng puwersahin eh. Dapat makuha mo yung torque niya lang. Walang gas yan ah, sabi niyo. Saan galing? Walang gas yan ah, sabi niyo sa kanya. Hindi marunong mag-gas yung kapatid mo. Sige lang, kahit wala. Oo, ikaw na mag-edit. Wala naman sekreto sa... Suave lang. Hindi na lang. Lapit na. Hindi na may ginagawa ko. Kumuha ka na dun sa pin. Papapintura na rin natin yung magneto. Maraming sanang gastos. And bali, Kobe na high temp na kulay black yung gagamitin dito. Ilalagay na yung tambutso. And kaya silent killer para hindi ganong maingay, para kunwari all stock. Yes sir. Sir.
So yan na, nire-refill na ng langis. Uy, na si Tedoy. Lilipat natin yung throttle body. Palit na lang din ulit ako ng throttle body, no? Oo, pagka MTRT. may budget ulit. Fixed bike, Honda, 4 holes. Wow. Meron pa. Tapos ito, nilalagay ko. Nilalagay ko siya ng tuloy. Galit luma. Bago na nga pala ito. Yun. Ito naman dalawa. Lilipat natin. Ngayon, tatanggalin. Oo. Ito maganda yan. Pero lilipat na natin yan. Bit na yung dalawa dito, no? Oo. Yung parang ISC niya tsaka GPS. Ayan. Laki nga, no? Oo, laki. Ito parang pan lang, no? Ilang mm yan, sir? Mga 26. 26, no? Compare mo sa 26. sa ako, no? 30. 30. Mga 26 lang yan. Okay, salpak na natin to. Throttle body. Oo. Kasi nasa 1.1 yan eh. Yung MTRT nasa 2.2 yata. Oo. Yung maganda yun. Pero binabala ko kung MTRT o RS. Pero maganda ka na lang din, no? Straight na lang, no? Oo, straight Para on, man. MTRT. Sabi ni Juan. Itong motor, nare-reset ang GPS na to. So, merong paraan paano mag-reset yung GPS. Mamaya gagawin natin. Breaking ba lang sila? Oo. 50-80 pwede nga, no? Oh, pwede mo. Uy, all Honda, umasok. Okay. Sensor. Yan ang susunod kong balak palitan din eh, yung big throttle niya. Daming kakalagin, sir, pag ako, no? Papalit ako niyan. Medyo.
kasya. Pag hindi kasya, hindi tayo bago. Hindi ata kasya. Hindi kasya. Yan na, nagre-refill na ng coolant. So nung stock tayo, yung fuel consumption natin naglalaro sa 52.5 to 54 yung kilometers per liter natin yung average. So try din natin yan na i-test kung ilan yung maleles nya, no? Kung ilan yung magiging average nito kapag nagkarga tayo. Bawal mapasukan ng tubig sa, no? Oh, pero titignan ko kung makakabit ka. Kung makakabit ko pa siya. Hindi ko nakabit. Alam na. Balik ka, host. Meron pa naman akong extra kwan dun yung Presto. I-refill ko na lang sa reservoir niya, no? Oh. Unang pagkabuhay. Ang muling pagkabuhay pala. Sa mga gusto magpakarga mga kalpa, dito lang to sa Barangay Abogado, Panigi, Tarlac. Dito kay H2S. So yan, along the highway lang ito. So kung alam nyo yung papasok ng AB Montessori, ayan, dito lang siya. Tapat lang ito mga kalpa. Ito yung bahay nung kay Street GP natin. So Team H2S. Solid. So bale, idadrop ko yung CP number tsaka Facebook ni Sir Harold dyan sa pin comment at dyan sa description box, no? Para pag gusto ninyong mag-inquire, visit lang po kayo dito sa shop niya. Nagka-problema tayo sa hose ng ram air. So hindi siya lumapat kasi 30mm na tong throttle body. So yun yung ma-experience niyo pagka nagkarga kayo. Ayan. So magpapalit tayo ng panibagong hose papunta dito sa ram air niya. Kasi pagka napasukan ng tubig yan, hindi siya andar, sir, no? Hirap pumandar, ne? Pwede, ikaw na lang, bili na lang ako ng mushroom, no? Pwede rin, pero tatamaan kasi eh. Mushroom. Tatamaan din? Tatamaan na rin. Ay, dyan, no? Oo pala. Pero kung papasok doon,
Ay, oo, sa bagay. No? O yung ram air na stainless. Pwede. Stainless na lang, no? Meron namang clamp dito na rubber yun na dalawa eh. Tapos Anong size nun, sir? 32 siguro makukuha mo. 32? Mga 32 pang click. Check mo na lang. Sa 32, no? 30 mm naman to eh. Oo. Dapat ang makuha mo doon yung inner diameter ng 34 o 32 para pumasok dito. Medyo masigit pa rin yun. Pero check mo na lang kung ano yung mga sizes natin. Tapos dito mag-modified na lang tayo, no? Dito, dali na lang yun. Oo. Dito na lang. Sir, bombay mo nga, sir. Ite-test ride muna. Pero may pagkakalibrate dyan, ganito. Pag alam ko pag all Honda, re-rev mo to, rev mo, patay ka ng 5 seconds. O, 1,005. On mo. Patay mo yung check engine, mag-blink. Tangin na wala. Bogus to ah. Kasi natin.
Honda yung tunog. Ha? Ano? Tapang? Tunog pa lang. Parang base stock na eh. Break it mo lang. Okay na. I know